Nagluto pala ako ng aming pananghalian na masarap na sinigang na lechong baboy. Talaga mapapasarap ang higop mo din ng sabaw. Nagtanim din pala ako ngayon ng ampalaya. Bago ko siya tinanim, akin muna siyang pinaugat para mabilis tumubo pag naitanim ko na. Naman daw din ako at may huli naman akong 7 pirasong magagandang tilapia. At ito na po si Kalo ay napaka-cute na kalabaw. Hi mga katrops, magandang buhay! Nagtira pala ako ng isang iras doon sa gilid, doon tinaniman kong talong para makapagtanim na ampalaya. Pagbukas ko ng ampalaya, habang kinukuha yung mga buto, ay nakita ko pa yung aking ID, kaya pala nawawala, ay doon lang nakasingit. Aking binibilang yung bawat laman ng buto ng ampalaya. Ang laman ay 11, 12, saka 14. Dahil makapal yung balat ng buto ng ampalaya, ay akin siyang ibababad ng 6 na oras. Nang mababad na siya ng 6 na oras, ay lalagay ko siya sa basang-basahan, tapos akin siyang ikukulong diyan sa may video kay ko yung hindi naaarawan para after 2 days ay magtutubuan na yung kanyang ugat. Pagkagising ko mga katrops, ayan, nagpainit na ako ng tubig para makapagkaping itim na. Ito na pala yung pa 2 days yung aking buto ng ampalaya, kaya check ko yan mamaya kung tubo na. Pag may tubo na siyang ugat ay akin na siyang itatanim. Kasi tinanim ko yan ay medyo may katagalan talaga sumibol, kaya ang ginagawa ko ay akin muna silang pinapaugat. Ang kagandahan pa sa paggawa na iyon ay talagang nagsisibulan silang lahat. Pagkatapos kong magkape, ayan, pupunta na ako doon sa lawa para mamandaw muna ng isda bago magtanim ng ampalaya. Maganda yung panahon ngayon, meron lang malakas na hangin, amihan. Paalis na ako dyan, nakita ko si Uno humahabol, kaya akin sinubukan kung sasama. Pagtawag ko ay sumama na. Noong mga nakaraang araw kasi ay pinipilit ko pang sumama yan, kaya akin sinubukan kung sasama baga siya ng kusa ay sumama. Yung unang 3 angat ko ng boborat ay walang laman. Yan naman yung pang-4 ay meron na siyang laman mga katrops. Ay kagaganda ng huli natin diyan sa boborat na yan. 5 piraso yung kanyang laman. Puro tilapia at ang tataba pa. First talaga ay pagkakalinamnam niyan pag iyong nailuto. Akin siyang hinaharangan ng case, tapos lalagyan ko yung uwang ng water lily para hindi magpuntahan yung tilapia doon sa akin. Baka mamaya matapakan ko ay madulas pa ako. Diyan nga sa sumunod na boborat ay walang laman, at sa sumunod naman ay merong isa. Sa pagkakaganda talaga ng mga tilapia na nahuhuli namin din sa lawa. Yung tipong pag pinirito mo ay pag iyong inilaga ay hindi lumiliit yung kanyang laman. Diyan ay papunta na ako doon sa last na boborat na aking iaangat. Ito yung pag-asa natin kung madaming huli. Pag angat ko sa last na boborat ay meron din siyang laman na 1 piraso. Pero kahit iisa yan ay kaganda. Ay sa susunod na huli natin mga katrops ay ako naman ay magtitinolang tilapia. Sinigang na tilapia, paksiw na tilapia sa bayabas. Diba? Hindi naman nakakauma. Puro tilapia. Kala yata ni Uno ay malapit na kami sa Pangpang, kaya siya'y nagdali-daling pagbaba. Ay hindi niya alam ay malayo pa. Ayan, balik. Natakot. Excited makauwi. Excited iluto yung mga huli namin. Nang natatanaw na ni Uno yung kalsada, ayan, excited na siya para sa pagkakaganda ng panahon ngayon. Ganyan masarap magkape sa labas, tapos enjoy mo yung magandang view. Kasabayan lang din natin mamandaw si Ka Edgar. Ayan po yung kanyang huli ay pito din. Halos kaparehasan ng ating huli ngayon. Meron na ulit tayong libreng pang-ulam mga katrops. Pagka uwi ko ng kubo, ayan, nilagay ko lang muna diyan yung tilapia, tapos papasyalan ko si Uno. Bakit kasi Uno? Si Kaloy pala, yung anak ni Carla. Ayan po si Kaloy mga katrops, medyo maputik lang. Naglalaro kasi kanina sa tubogan. Ayan mga katrops, si Carla, ayan, pinagpapahinga muna natin siya. Hindi siya pwedeng gamitin sa pagtatrabahong bukid. Nung ma-check ko yung mga kalabaw ko, ayan, umuwi na ako ng kubo para makapagtimpla muna ng kape at makapagpahinga. Habang nagkakape ako, ayan, chinek ko na yung aking buto ng ampalaya. Yung ginawa ko diyan mga katrops, akin munang pinatubo yung kanyang ugat. Pinabad ko siya ng 6 na oras sa tubig. Sabay ilalagay ko siya sa basahan na basa. Yung nakapiga mga katrops, hindi pwede yung basang-basa. Kailangan nakapiga na basahan. Tapos nilagay ko siya sa kulog. Sa hindi nasisikatan ng araw, nilagay ko doon sa loob ng aking video. Okay? After 2 days, ayan na yung ating buto ng ampalaya mga katrops. Naglitawan na yung kanyang ugat. Tatanim na natin doon sa ating tinirang iras doon sa tabihon ng pagtatanim naman po ng ampalaya mga katrops, ay uhukay ulit ako doon sa pinag-irasan hanggang doon sa sagad ng pinag-irasan sa matigas na lupa. Sabay ilalagay ko yung buto ng ampalaya ng pahiga. Sabay akin siyang tatabunan ng pinong lupa. Manipis lang yung tabon. Saka pino yung pantatabon para hindi siya mahirapan umangat. Yun pong ugat ng ampalaya, yung buto mga katrops, ay ilalagay natin doon sa ilalim ng lupa. Hindi pwede nakatengala yung ugat doon sa langit. Sabay tatabunan natin ng lupa. Kailangan nasa
salupa ho yung ugat sa pinakababa. Para pag nagdami na yung ugat, aangat na ho yung balat ng ampalaya. Para mas madali ho sa pagtatanim ay pahiga ho yung buto na gagawin natin. Yung palang nahuli kong tilapia kanina ay binigay ko na ho sa aking mga kapatid. Yung kasing akin nilikchon nung New Year ay natira ko pa, yung ulo ay akin ho siyang isisigang mamaya. Kaya nung nakatapos na ako magtanim ng ampalaya ay kumuha lang ako ng bunga na sampalok. Tapos hinimay ko na yung ulo ng lechong baboy. Pinagsapalaran ko na yung aking kutsilyo. Ay katibay, ay kinaya yung ulo ng baboy. Nagbalat na din ako ng sibuyas at dahil meron ho akong dried kamalatis ay yung na ho ang aking ilalagay. Hinugasan ko lang ho yung bunga na sampalok. Tinikman ko na din. Akin munang palalambutin yung bunga na sampalok. Kaya akin muna siyang sinalang para pakuluan. Pahinga muna habang nag-aantay kumulo. At nung lumambot na ay atin na ho siyang pipiga-pigain para lumabas ho yung katas ng sampalok. Sa pangat na sampalok ay hindi ko na tinatanggal yung bunga na sampalok. Pero pag sinigang, yung katas lang ho talaga yung aking kinukuha. Tinatanggal ko ho yung mga bunga. Kasi madaming sabaw yun ay maglalango yan yung kanyang balat. Ay kapait ng balat ng sampalok pag inyo natikman. Pag nagsisinigang ako, ay ito ho yung mga favorite kong ilagay. Puso ng saging, sigarilyas, sitaw, labanos at gabi. Maglalagay ulit ako ng tubig sa talyasi mga katrops. Tapos ilalagay ko yung sibuyas, kamatis, saka yung dried kamatis. Ilalagay ko na din ho yung puso ng saging. Ilalagay ko na din ho yung labanos, tapos pampaalat, patis, saka pampalasa. Maglalagay din ho ako ng kaunting paminta. Nang luto na ho yung puso ng saging, ilalagay ko na ho yung ulo ng baboy, yung lechon. Isusunod ko na din ho yung pinagkatasan ho nung sampalok kanina. Yun ho yung ating pampaasim na magpapasarap sa ating sinigang. Isusunod ko na ilagay yung sigarilyas, siling panigang at saka ho yung sitaw. At nung luto na, ilalagay ko na ho yung kangkong. Kaya tara, kain ho tayo mga katroops. Ang ulam ko ho ngayon tanghalian ay sinigang na lechon baboy. Yun lang ho kasing natira ko yan yung New Year. Ay ngayon lang naluto. Namiss ko kasi mag-ulam ng tilapia. Pagkakasarap talaga sa sinigang mga katroops yung sigarilyas saka yung puso ng saging. Kaya lagi ho ako naglalagay na yan sabayan mo pa na merong sitaw. Sarap talagang humigop na masarap na sabaw lalo't pagpagod ka sa trabaho. Pero mas masarap humigop na mainit na kaping itim. Mas mapapasarap pa ang iyong kain pagkasama mo yung pamilya mo. Tapos sa bukid kayo kakain, merong sariwang hangin. Ay talagang matatahog ang inyong kanin. Maraming salamat ho sa inyo mga troops. Love love!